Eto na mga kabayan, naglaglaga na. Naglabas ng pahayag si dating ako Bicol Representative Saldico sa gitna ng pagkakadawit sa kanya sa korupsyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit nyo sa akin ngayon. Matagal ako hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin na huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lang, saad niya sa isang video statement. Aniya, si Leyte Representative Martin Romualdez umano ang nag-utos sa kanya na manatili sa abroad at huwag nang bumalik ng Pilipinas. Naku po mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito sa naging statement ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico? Talaga bang naglaglaga na ang mga opisyalang pamahalaan? Baka mamaya mapunta na yan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na itinuturo na siya ang pinakapinuno at mastermind ng malawakang korupsyon sa ating bansa. Pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at opinyon dito sa bidyong ito. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Patay na. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Ayan. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Naku, patay na. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Nasa ibang bansa pa naman Noon po. naniniwala pa ako sa kanila. Nasa ibang bansa. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, "You can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon." Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz.
During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Nako po. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Nako. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Patay na. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Ayun. Yun po ang talagang sinasabi. Deliver papunta sa bahay. Yun ang talagang sinasabi nitong si dating ako Bicol Party List Representative Saldico. So talaga pong mukhang nagkakalaglaga na, no? Nilalaglag na nitong si Saldico, itong si Martin Romualdez at itong si PBBM. Dahil, siyempre, ipit na siya eh. Ipit na siya dahil siya nga ang itinuturo na kinasuhan o kakasuhan sa ICI. Diba? Nagkaroon ng pagni-meeting at si yung ICI mismo nga nagsabi na kakasuhan natin itong si Martin Romualdez dahil siya ang mastermind. Pero taliwas naman ito sa sinabi nitong si Saldico na ito po kapapasok lang na balita ha, 1 oras lang po ang nakakalipas ngayong araw po yan, November 14, 2025. Sabi nga ni Saldico, sa tagal kong pananahimik, ngayon lang ako magsasalita. Kasi ibig sabihin, talagang ipit na siya. Mga kabayan, aabangan natin kung ano ang magiging susunod na magiging sitwasyon dito po sa balitang ito, kung saan po ay talagang nagsalita na itong si dating ako Bicol representative, itong si Saldico. Okay? Sana ay matumbok na talaga at sana malaman na ng taong bayan kung sino talaga ang mastermind dyan sa mga anomalyang flood control project na yan. Bagamat may mga haka-haka po ang ating mga kababayan na talagang tinutumbok talaga ang Pangulo dahil siyempre siya ang pumirma, sa kanya dumaan yung bycam at siyempre siya ang nag-approve eh. Tapos niya sasabihin, sabi ni PBBM, wala daw siyang alam. Kaya nga itong, kung matatandaan natin mga kababayan, wala itong si dating Governor Luis Chavez Singson ng Ilocos. Sabi niya, imposibleng wala kang alam dyan, ikaw ang Pangulo, hindi mo alam kung ano nangyari sa bycam, bakit nakalusot yung budget na napakalaki. Oh, di ba? Pero todo deny pa rin. Siyempre, Pangulo eh. Lahat ay gagawin nila. Sabi nga itong si Saldico, yan, makikita natin, namayat. Namayat si Saldico, kita natin,
Nagulat nga ako nung biglang may plus report eh. So, ibig sabihin, siguro talagang dinibdib ni Saldico. Ngayon, talagang ipit na siya, hindi na niya napigilan ng kanyang sarili, talagang nagsalita na siya. Okay? So yan po, ang ating aabangan na malaking breaking news at malaking development po mga kababayan, dito po, sa inaabang ng lahat, hindi lang ng mga Pilipino ha, kundi buong mundo. Inaabangan ang napakalaking issue na anomalya dito po sa malawakang flood control project dito sa ating bansang Pilipinas. Okay?